Tawagin niyo na lang akong Sam. Third year pa lang ako nun. At sikat yung hospital namin sa mga ghost story. Yung mga pasyenteng nagpaparamdam, yung mga boses sa intercom kahit walang nagsasalita. Ganyan, pero tinatawanan ko na lang. Sabi ko stress lang yan. Hanggang na-assign ako sa isolation ward. Yung bahagi ng hospital na madilim, luma. Kadalasan mga pasyenteng malala o matanda na lang ang nandyan. Tahimik, sobrang tahimik. Nagsimula ang shift ko ng 10:00 ng gabi. Kasama ko si Jenny. Ang trabaho lang namin ay tignan yung mga pasyente at dextrose nila. Mga 1:00 na, nag-break time na si Jenny. Ako lang ang mag-isang naiwan. At doon nagsimula yung mga weird na tunog. Pasyente sa room 304, lalaking mga nasa 60s. Stroke victim, nothing by mouth, may nasogastric tube. Kada check ko stable naman, pero habang binibilang ko yung patak ng dextrose, may narinig ako. Tubig! Sobrang hina ng boses, napaatras ako. Tinignan ko yung pasyente, nakapikit, hindi gumagalaw. Sir, may kailangan po kayo? Tanong ko, medyo nanginginig na ako. Walang sagot. Akala ko sleep talking lang, pero ang boses parang galing sa ilalim ng kama. Di ko na pinansin. Nagpatuloy ako sa pag-iikot. Pumunta ako sa room 312. Ito yung pinaka nakakatakot na kwarto. May matanda doon na comatose. Walang pamilya, walang bumibisita. Sabi ng mga nauna sa akin, haunted yung room 312. Pagpasok ko, chinek ko yung oxygen at urine output niya. Walang bintana ang kwartong ito, kaya fluorescent light lang ang ilaw. Habang papalabas na ako, may narinig akong kaluskos. Lumingon ako. Nasa monitor stand yung medical chart niya. Nakita ko, dahan-dahan gumagalaw yung ballpen sa clipboard. Wala namang hangin. Hindi gumagalaw yung lamesa. Nakatingin lang ako, nanginginig at nanlalamig. Bago ko makatakbo, may huminga ng malalim sa likod ko. Amoy formalin at lumang tela. Naninigas na ako, di na ako makahinga. Maling oras ka, mali yung trabaho mo. Bulong sa mismong tenga ko. Sobrang lamig ng boses. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako. Hindi ako lumingon. Dumiretso ako sa nursing station. Halos madapa na ako at hirap na huminga. Jenny, tawagin mo si ma'am, ang sabi ko. Pero nakita ko yung libro ko sa nursing na nakabukas sa page ng postpartum care. Ito yung paghahanda bago dalhin sa morgue o funeral home. At may nakadrawing dito na smiley face pero gawa sa dugo. Sabi ko, guni-guni lang to. Kailangan kong isulat sa chart yung vital sign sa room 304. Pabalik na ako. Doon ko nakita ang pinakaayaw ko talagang makita sa trabahong ito. Lahat ng pintuan sa kwarto ay nakabukas ng bahagya. At sa room 304 nakita ko yung matandang na stroke na nakatayo sa tabi ng kama. Sabi ko sa isipan ko, nakatayo. Pero may stroke siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Puting-puti ang mata niya. Walang emosyon. Pero ang bibig niya nakanganga ng sobra. Parang may butas sa lalamunan niya kung saan dati nakakabit yung tube. Hindi siya nagsasalita. Tsinelas lang ang suot niya. At walang tunog na para bang lumulutang siyang papalapit sa akin. Nagtago ko sa supply room. Hinihintay ko siyang umalis. Mga 5 minuto akong nagtago. Nanginginig. Nang sumilip ako, wala na siya. Pero doon sa nursing station, lahat ng chart nakakalat sa sahig. At sa monitor ng room 312, yung matandang comatose, nakita ko ang vital sign niya ay flatline na. Pero yung machine nagbibip pa rin na parang buhay pa siya. Hindi ko na kinaya. Umalis na ako. Tumakbo ako palabas. Hindi ko na pinansin yung mga gamit ko. Kinabukasan nalaman kong patay na talaga yung pasyente sa 304 ng madaling araw. Yung oras na nakita ko siya nakatayo. Tinanong ko na rin yung patient 312 kung okay na ba siya. Tinawanan lang nila ako. Sabi nila 1 year na daw hindi ginagamit yung kwartong yun. Tumaas ang mga balahibo ko nung narinig ko yung sinabi nila.
Tinapos ko ang nursing ko sa ibang ospital. Pero hindi ko makalimutan ang amoy formalin at yung matandang puti yung mata. Alam kong crazy to, pero sa susunod na makakita kayo ng nursing student na puyat at balisa, tandaan nyo hindi lang exam ang kinakatakutan namin. May mga pasyente kaming hindi nakasama ng buhay, pero kasama pa rin namin sa duty.